Nag-start na yung aking recording. Pero hindi ko ma-sure na na ma-upload ko siya. For reference lang to in case na nagkaroon ng time na ma-upload yung recording, ko siya. May upload ko siya. So, sige, start na tayo. Pag may mga nag-join naman, i-approve ko naman sila. Ayun. So, ito yung ating course syllabus. So, i-discuss ko lang yung course syllabus natin. Ayan. So, meron kayong copy nito dun sa Blue Hive. That's the copy for syllabus, student copy, course syllabus. Nandun sa Blue Hive after ng module 0. So, basahin nyo rin yung module 0. So, yun yung kasi pina-attach ni attorney parang pinaka-study guide natin, yung module number 0. No? So, yung subject code natin, CEPC 313. Meron siyang 3 units lecture and 0 units for laboratory. So, kung meron tayong laboratory, equivalent yun sa 3 hours. Yung 1 unit is equivalent to 3 hours. Ayan. So, kung walang laboratory, ayan, wala. So, Highway and Railroad Engineering, wala siyang prerequisite. So, kapag tumungtong kayo ng 3rd year, automatic nyo na siyang matitake. Kapag 3rd year standing kayo. Kasi wala naman siyang prerequisite. So, you can take it immediately. Pero dapat surveying, fundamentals of surveying dapat yung prerequisite niya eh. Hindi ko sure kung bakit wala ditong prerequisite. Kasi you need the knowledge of surveying para maintindihan yung highway and railroad engineering. Kasi di ba na-discuss dun yung bearing and azimuths. So, mahalaga kasing knowledge yun para magamit natin yung concept nun sa route surveying and sa design ng highway. Mahalagang makakuha kasi natin yun using the formula for the design speed. No? So, yung fundamentals natin sa geometry, kailangan din natin na i-review, no? Sa plane geometry. Kahit yung plane geometry lang. And sa trigonometry. So, nandito yung email ko if you want to email me if you have some concern. So, naka-attach dun sa course syllabus yung email. Ang schedule natin Friday 12 to 3 p.m. Ayan, yung venue natin, SMACP Blue Hive. So, nandito yung course description. Sinong gustong magbasa? Sinong gustong magbasa ng course description natin? May nag-join pa. Sino kaya? Si Jervy. Kiral Giko. Pakibasa nga yung course description natin. Naka-share ba yung screen ko? Naka-share naman, di ba? Si Jin na lang siguro. Jin Bandong. Can you read please the course description? Presents the methods and underlying principles for the design and control of the elements of road and railroad infrastructure. Students also become familiar with transportation system terminology, flow analysis, driver, vehicle and road characteristics, and aspects of road geometries, road construction, drainage, pavements, and maintenance. So, thank you for reading the course description. So, dito umiikot yung ating discussion for highway and railroad engineering.
So, tignan natin. So, nandito yung mga program outcomes for a civil engineer based to sa curriculum guide na binigay ng CHED. Binigay sa atin ng CHED yung mga to. Yung letter A hanggang letter J. So, nandito yung ating course outcomes. Hanggang M pala yun. Ayan. So, course learning outcomes, meron tayong 5 course learning outcomes. So, ako na magbabasa ng 5. So, yung first learning outcomes natin is to know the various importance of surveying. Ayan, kaya nga kailangan yung concept sa surveying i-apply natin dito sa highway and railroad engineering. In the design, development, and construction of civil work structures. Ayan, use the method of establishing horizontal and vertical control point to define the geometric configurations of the structures. And the second one is to define the basic concepts of highway. So, yung concept ng highway and railroad transportation and present how to apply them in civil engineering practice. So, we have to apply the concept sa practice natin as a civil engineer. Diba? And the third one is to recognize the concepts associated with the geometric and structural design. So, mag-design tayo ng mga highways dito and railways. So, kailangan nating i-implement yung theoretical formulas na dinevelop ng ating mga highway scientists or highway engineers and railroad engineers. So, marami tayong mga nag-propose na mga formula. I think that is from the formula of mechanics, engineering mechanics, and the strength of materials. So, i-apply din natin dito yung strength of materials or yung mechanics of deformable bodies. So, kailangan yung knowledge natin sa mechanics of deformable bodies alam pa rin natin pagdating dito sa subject na to, okay? So, next is to explain the basic service requirements of highway. Yung serbisyo kasi ng highway, kung ilan yung sasakyan dapat. So, kapag nag-design tayo ng highway, ilan yung expected natin na sasakyan na papasok sa isang certain section ng ating highway. So, ganun natin siya i-design kung gano'n siya dapat kalapad. So, nakadepende tayo sa flow sa pag-flow ng mga sasakyan na dumadaan doon sa ating highway. So, ganun kasi natin dinidesign ng ating highway, di ba? Ayun. So, doon natin makikita yung level of service analysis. Kasi 'di ba minsan may makikita tayong isang portion ng highway na sobrang congested niya. Ibig sabihin hindi siya well designed. Or we need to add additional route for those volumes para maihati natin yung ibang mga dumadaan. For example, merong isang highway sobrang congested niya. We need to propose additional highway or additional route na pwedeng or alternative route na pwedeng daanan ng ibang mga sasakyan para mahati natin yung volume na dumadaan dun sa certain section ng isang highway kung saan nakita natin ng congestion. Ayan, kailangan nating humanap ng additional na daan or kung saan magandang magkaroon ng additional roads. So, next is to explain the basic. Okay na pala yun. And the last one is to develop the basic traffic stream parameters and models, traffic flow models, and we have to apply the queuing theory. So, alam naman natin yung queuing, yung paghihintay. So, gaano katagal maghihintay yung isang sasakyan para magamit yung isang highway. For example, sa toll gate, maghihintay yung isang sasakyan, I think 25 seconds, kunwari, o kaya 15 seconds bago siya padaanin sa isang certain portion ng isang highway. So, doon natin i-apply yung knowledge ng queuing theory.
Sa lahat kasi ng pagkakataon, merong queuing. Kahit pag pumipila ka lang sa, kunwari, sa isang fast food chain, pipila ka doon, meron tayong tinatawag na queuing process. Ayan, or yung paghihintay. Kunwari, gaano katagal i-accommodate yung isang customer para maibigay sa kanya yung isang order. So, ganun din, pwede nating i-apply sa mga sasakyan. Gaano siya katagal maghihintay bago siya padaanin sa isang certain highway. So, ganun natin dinidesign din yung highway using the queuing analysis. So, ito yung ating course outline. Ito yung mga topics sa pag-aaralan natin sa prelim, midterms, and finals. Diba? So, ito yung ating course outline. Yung una, siyempre basahin niyo yung module 0. Nandun yung policy for flexible learning. Yung module 1, highway curves. So, ano yung, ito yung didiscuss natin mamaya. Yung mga highway curves na yan, merong route surveying, horizontal curves, ayan. Miscellaneous points on simple curves. So, simple curves pa lang muna yung pag-aaralan natin mamaya. So, we need to understand the concept of geometry and trigonometry. Next is the module 2, compound curve and reverse curve. So, this is also an example of horizontal curves. And the last one sa ating horizontal curves is the spiral curves. After that, tutungo na tayo nun sa vertical curves natin. So, yung vertical curves merong dalawang klase. Symmetrical and unsymmetrical parabolic curves. Ayan. Tapos yung lines and grades natin. After nun, dito na talaga yung subject na highway and railroad engineering. Yung subject na nabanggit sa taas, this is part of dapat kasali to sa fundamentals of surveying. Kaso hindi nakasya dun sa time nung kay Sir Ace, 'di ba, nung nag-surveying kayo. Hindi kayang pagkasyahin dun sa isang isang sem yung mga topics na kailangang i-cover. Kaya kailangang ipasok yung mga natitirang topics dito sa subject ko. Ayan, sa highway and railroad engineering. So, dito lang talaga mag-umpisa yung highway and railroad engineering sa week number 5. Ayan. So, yung week number 5 natin, that is highway development and planning. So, tingnan natin. The next one is the planning surveys. Ito, walang solving yan. Week 5, 6, and 7, I think walang solving. So, magiging masaya tayo dyan, di ba? Walang solving. Ayan, highway development and planning. Module 6, planning surveys. Module 7, design criteria for highways and railways. Wala pang solving yan. So, magkakaroon tayo ng solving dito sa week number 9. Sa geometric design for highways and railways, including the cross sections. So, that is 2 weeks. So, yung unang i-discuss ko yung horizontal and vertical alignments. Yung pangalawa naman is super elevation and earthworks. So, 2 weeks yan And module number 9, structural design of pavements muna tayo. Theories of load distribution, flexible and rigid pavements. Module 10, sa railways na. Ito yung isa sa mga bagong topic sa civil engineering, yung structural design of railways. Ayan. So, bago sa pandinig yan ng mga nag-take ng old curriculum. So, ayan. Week number 14. Ito, wala din tong wala solving to. Failures, maintenance, and rehabilitation of transportation infrastructures. Ayan. So, wala din solving yan.
And ito na yung mga intense na, actually yung mga intense yung mga nauna, yung lalo ng geometric design tsaka earthwork problems. Yun yung pinaka-intense na solving sa highway and railroad engineering. So traffic engineering, traffic studies, capacity of urban roads and highways, traffic operations, design of intersections. Next is the traffic flow and analysis of roads, including queuing analysis and level of service. And yung pinaka-last natin is the pavement materials and design. Nandito na yung mga specification for the pavement materials. I think puro specification yung gagamitin natin dyan sa module 14. Based tayo sa DPWH Blue Book. Ayan. So, kung gumraduate na kayo sa civil engineering and nakapasa sa board exam, you can take materials engineering for the specification of materials na ginagamit sa construction. Pwede sa high-rise, pwede sa vertical structures, pwede rin sa horizontal structures such as highways, bridges, etc. So, ayan ang gagamitin natin. Pavement materials. Specification. So, ano-ano nga ba yung mga specification na gagamitin natin? Anong item sa DPWH Blue Book? So, yung rubrics natin, attendance. Yung attendance natin, I think, siguro pag may tinawag ako tapos may pinasagutan ako, lagi naman base grade ko sa attendance is 80%. Magdadagdag lang ako kapag may nakasagot. Ganun lang siya, di ba? Di ba dati yung reporting, yung grading natin sa attendance. Pero ngayon, siguro magtatanong din ako mamaya kapag nagkaroon, no? Ayun. So, hindi naman na natin ma-expect na lahat makakasagot. So, attendance, assignment, activities, or plates. That is 30% ng total grade natin. Binago na pala yung percent, no? Di ba dati, 10% attendance, 20% yung activity, 30% yung quiz, tapos 40% yung major exam. Tama ba? Hindi ko sure kung ganun nga ba. Alam ko kasi 50% yung major, 40% quiz, 30% yung activity. Parang medyo naguluhan lang ako. So, nakalimutan ko na kasi yung percent, yung total weight niya. Pero ngayon, binago na nila. Yung activity tsaka quiz, same lang na 30%. So, kapag meron kayong quiz and activity, so, equal lang silang 30%. Pero yung quizzes natin, meron tayong dalawang quiz kada term. So, kunwari, prelim. Yung week number 3 and week number 5, quiz yon, no? Tapos, prelim, midterm, and finals, that is 40% nung total grade natin. Ganun yan, ha? Tapos, napansin ko kasi nung last sem natin do sa geology, kapag nagpa-pass kayo ng assignment or ng major exam, ayan, yung mga solution natin, kung saan natin sinasulat, di ba? May iba nagsusulat dun sa kapirasong papel, yung iba sa yellow pad, kung saan. Kailangan magkaroon tayo ng standard na pagpapasa ng ng plates or ng activities. So, kailangan short bond paper, tapos merong border na 1 inch. Tapos, kada page, kailangan merong pangalan. Ayan, merong name and course and year. Tsaka yung date. Ayan. Doon sa taas, no? Kailangan meron tayong ganon.
Kapag di tayo nakapag-comply, baka i-reject ko yung mga activities. So, kailangan mag-comply tayo dun sa, standards natin na kailangan gawin kapag nagpapas tayo ng activities and quizzes, pati ng major exams. So, kapag major exam, hindi naman mahalagang maganda yung sulat. Basta readable sana. Readable sana yung mga solutions natin and walang masyadong bura. So, ito yung criteria natin or rubrics for attendance. Sa attendance, yung assessment is based on the number of meetings attended by the students. Yan kung nakailang meeting siya. I think lagi naman tong 100%. So, I think mag-base ako sa attendance dun sa mga natin sa anong tawag dito, yung recitation. Ayan. Di ba sabi ko kanina 80% lagi yung attendance. Yung 80% yung grade lagi ng base attendance. Kaya walang babagsak sa attendance. Ito naman yung sa plates, assignment, and quiz, and major exam. Kapag nagpa-solution ako, kunwari yung quiz may solution dapat, o kaya yung major exam natin, kapag nag-require ako ng solution, ito yung basehan natin. Kapag kalahati ito kalahati. 50% para sa computation or solution, 50% para sa presentation. Ayan, mag-gradean ko na yung presentation. Simula ngayon. Kailangan kasi maayos yung outputs natin. Hindi yung basta makapagpasa lang. No? Hindi tayo basta makapagpasa lang. Kailangan presentable, readable yung ating mga assignment and quizzes. So, ito. Yung criteria natin, kapag 75% to 100 yung correct answer, 41 to 50 yung equivalent grade. 75 equal to 41, 100 equal to 50. Or 75 equal to 40 pala. And 100 equal to 50% nung computation. Tapos, kapag 31 to 40, kung perfect ka, kung nasagutan mo ng 50% or hanggang 75%, ito yung equivalent grade mo. 31 to 40. Next, kung 25 to 50 naman, 21 to 30. Kung 0 to 25, 0 to 20. Para sa computation grade. Yung presentation grade naman, kapag writes or draw, kailangan kasi natin i-draw yung figure para masiguro natin na hindi talaga kinopya. Para makita ko rin yung figure kung alam nyo talagang gawin. Minsan kasi, hindi ko naman sa gina-judge, no? Minsan kasi may makita ko basta din drawing lang. Diba? So, mahalaga alam nating gawin yung figure dun sa ating highway. So, writes or draw legibly and work is very neat. So, that is 41 to 50. Inconsistent handwriting and some of the work are not neat. So, kailangan malinis pa rin. Some of the works are not neat. Merong mga konti-konting bura, ganun. I think 31 to 40% yung grade para doon. Tapos, 21 to 30 naman, almost of the work are not legibly writes or draw and not neat. So, sobrang, hindi talaga magandang tignan. Kasi hindi pa readable yung mga sulat niya. 21 to 30%. And 0 to 20, handwritten and drawings are illegible and all of the works. So, almost all talaga are not neat. So, hindi talaga kaaya-ayang tignan yung output na pinapasa. So, kailangan kasi maganda yung at least maayos, malinis. Hindi ko naman tinitignan yung ganda ng sulat. Basta mahalaga maganda sa magandang parang hindi mahirap mag-check. 'Di ba? Sobrang hirap mag-check kapag magulo yung solusyon.
hindi mo maintindihan kung saan yung susunod, tapos hindi pa mabasa ng maayos. So, make sure maayos yung ating solution. Computation naman, kapag naman na late, 5% deduction. Ayan, meron ako nilalagay na deadline. 1 week. 1 week yung nilagay ko dun sa Blue Hive. Kunwari, nagbigay ako mamaya ng activity. Ano ba ngayon? Sige natin. Friday, di ba? 13. So, sa 21, 12 o'clock AM. Yung deadline ng activity number 1. So nakapost na siya ngayon, I think, sa Blue Hive. Tignan nyo na lang. Hindi ko pa ma-open yung Blue Hive ko kasi na wala akong internet. Converge kasi. Ayun. So naka-connect na ako sa DepEd. Yung internet na ginagamit ni Mrs. Since she's working at DepEd as a public school teacher. 'Di ba? So, ito yung ating learning methods, teaching and learning methods, interactive lecture, discussion through illustrative examples, and open discussion. So, if you have questions, pwede nyong erase dito sa ating discussion mamaya. Ayan. So, required readings. Ito yung mga ginagamit kong readings. So, lahat yan, PDF na na-download ko from internet. So, kailangan nyo lang gamitin. Meron pa ba akong internet? Yun. Buti na lang meron pa, no? So, DPWH Blue ay Highway Safety Design. DPWH Blue Book. Ito, IES Master Highway Engineering. Max Fajardo, Elements of Roads and Highways. The Handbook of Highway Engineering. Introduction of Transportation Engineering. And Highway Engineering 5th edition. So, available yan lahat sa internet. Pwede nyong hanapin. Pag may nakita kayo sa library, pwede nyo rin tignan. Gerber and Howell, Traffic and Highway Engineering 4th edition. Tsaka yung kay Mannering. Ito yung pinaka-ginagamit ko yung dalawa. Yung Mannering and Washburn, tsaka yung Gerber and Howell. Yan, suggested reading, same lang naman sila eh. Ayan. Yung grading system natin, alam na natin yan. So, since tapos na tayo sa ating discussion, sa orientation, introduction, pwede na tayo mag-proceed siguro sa discussion natin ng subject, ng topic. So, ito yung aking, close ko na to aking instructional material in highway and railroad engineering. The course code is CEPC 313. Oops. Ayan. So, nilagay ko na rin dyan yung mga ginagamit kong references, including the matalino.com. So, si Sir Romel Vertera yung gumawa ng matalino.com. Isa rin siya sa admin ng Civil Engineering Board Exam Problems Philippines. Ayan. Matalino.com by Sir Romel Vertera. Oops. Ayan, continue. Nawala. Yun, pwede na ulit. Share screen ulit. Recorded ko naman to kahit siguro mawala, okay lang, di ba? So, pwede ko siyang i-upload. Kaso di ko sure kung may bigyan ko siya ng time na i-upload, di ba? Nasaan na? Ayan, mag-change layout.
Hala. Okay na ba? Yan, ayaw mag-share screen ah. Ayaw mag-share screen. So, this is the highway curves. So, yung pag-aaralan muna natin is the highway curves. Yan. So, nag-chat si ma'am or si Master Bandong na yung ating highway and railroad engineering, prerequisite niya daw is surveying based sa curriculum map. Ayan. So, tama. Yung highway and railroad engineering natin, yung kanyang prerequisite is the surveying. Ayan. So, kailangan natin yung knowledge natin sa surveying para maintindihan natin yung concept ng highway engineering. Ayan. So, introduction muna tayo. Objective muna. So, learn the significance of highway curves and other important definition. So, yung mga definition or yung elements ng ating highways. So, itong mga elements of highways na to or elements of curve, ginagamit to sa construction ng highway. Ayan. So, kung gaano ka steep yung ating road, binibigyan din ng definition yun. Meron din tayong allowable radius of curvature at a certain point. So, sa calculus kasi ginagamit natin yung radius of curvature di ba? So, tignan natin. Learn the significance of highway curves and other important definitions. Explain the theorems, properties, formulas about simple curves. Hindi ko na kailangan yung formula kasi ginagamit ko dyan trigo Next is to understand how to solve problems relating simple curves. So, sa simple curves muna tayo magfo-focus ngayon. So, ito yung pinaka-basic muna. Kapag alam mo na tong simple curve, kaya mo nang i-solve yung reverse curve, yung compound curve. Ayun. So, you can solve it using the concept of simple curves. Ito na, introduction to road surveying. So, yung una nating part sa highway and railroad engineering is the route surveying. Yung route surveying part dapat siya ng fundamentals of surveying, kaso hindi na natin kayang i-accommodate yung topic. Dati kasi surveying 1 and surveying 2 yung ating surveying. Ngayon isa na lang yung surveying natin, di ba? Ng old curriculum 1 and 2 yung surveying namin. So ayun. So kailangan talagang ipasok since hindi talaga kasya yung mga topics. Ayan, introduction tayo sa road surveying. So, road surveys are surveys made for purpose of locating any building, highways, canals, power transmission lines, pipelines, railways, rapid transit, and other utilities which are constructed for purpose of transportation or communication. So, mahalaga yung ating road surveys, di ba? We have to locate the exact location based sa design ng ating highway. Hindi lang pala siya pang highway, para din pala siya sa buildings. Ayan, kailangan kasi natin makuha yung safe sight distance. Ganito kasi yun. Kuha muna ako ng isang wait lang. Mag-open ako ng isang paint. Ito na. So, for example,
merong isang kalsada. Mag-drawing ako ng kurbada, no? Or curve. Merong isang kalsada. Merong nakaharang na building dito. Ayan. Ito yung driver ng sasakyan. Tapos, merong isang sasakyan din dito. So, syempre, kung nandito yung driver, hindi niya kagad makikita to. Kasi may nakaharang na building. So, kailangan nating i-atras yung building para makuha yung safe sight distance. Tawag dyan kasi is sight distance. Para direkta natin makita yung paparating na sasakyan, kailangan nating i-atras yung building banda dito. Yan yung tinatawag nating safe sight distance. So, meron tayong certain location kung saan natin ipapwesto yung building. Tawag dito is distance M. Ayan. So, kailangan natin ipwesto yung mga structure prior sa safe sight distance ng isang nagmamaneho ng sasakyan. Diba? So, also the canals, power transmission lines, pipelines, and other structures sa pagdidesign. So, operations in route surveying, the reconnaissance. A rapid survey is the use of ordinary instrument that will serve as a guide in selecting the route to be taken. Ayan. So, general routes are selected and horizontal and vertical controls are established. So, dinedesign kasi natin yung horizontal and vertical curves. Reconnaissance report is made accompanying a reconnaissance map. So, kailangan nating mag-conduct ng or mag-create ng reconnaissance map using these operations in road surveying. And the second one is the preliminary surveys. A surveys made, which is the ordinary surveying instruments, the purpose of which is to fix and mark on the ground the first trial route. So, gumagawa kasi tayo ng trial route. And we have to collect first the data para magkaroon tayo ng final location or final route na pwedeng daanan nung i-construct nating highway or railways. Sabi dito, there are survey parties that execute this phase of work. So, yung una, transit party, second is the level party, and the last one is the topographic party. Next is the location survey. 5 survey teams go out in the field. So, meron tayong 5 survey teams. Transit party, level party, cross-section party, landline party, and special teams. So, meron silang kanya-kanyang trabaho para sa pagdidesign ng highway. And states the location of the circular curves with proper stationing. Kailangan natin ng proper station sa simple curves. Level party, syempre yung elevations ng certain portion ng highway. Cross-section party, syempre yung slope, stakes or set on the ground. So, kailangan nating i-design kasi yung cross-section ng isang highway. Landline, syempre yung mga cable wires na naka-embed sa ating highway, kailangan din nating i-consider, di ba? And the other special teams. So, sa yung 5 teams na yan, pine-prepare nila yung mga plano natin sa highway. So, yung mga pina-prepare nila, these survey works are consolidated with the following prepared. So, kailangan kasi natin ng tinatawag na location map, location profile, cross sections, earthwork estimates, right of way maps, and the structural maps and plans. Next is the construction surveys. For the slope stake, for construction works, are stake. Ibig sabihin kasi ng stake yung parang pinaka-muhon niya for
for locating certain portion of land areas. Line grades for track or pavement are defined. Para makita natin yung pinaka-boundary lines ng ating highway. And next is the final plans, which are prepared profile section as revised during construction. Pwede nating bigyan ng revision yung nasa plano na pagmimitingan din sa bidding. Kasi hindi ka pwede makasingil ng billing mo kapag hindi pasok sa contract yung ginawa mo. Kunwari, may ginawa kang wala sa napag-usapang kontrata, hindi babayaran sa'yo yun. Kailangan based tayo sa contract. Ayun. So, syempre, magkakaroon tayo ng as-built plan para doon. Iba kasi yung as-take plans and iba rin yung as-built plans. Yung as-take plans, ito yung in-stake or yung nagkaroon tayo ng markings dun sa construction site kasi, or tinatawag nating stake out part ng planning natin para sa gagawin nating highway. Kapag nagkaroon ng revision, magkakaroon ulit tayo ng additional plano. Tinatawag natin siyang as-built plan. So, yung as-built plan, yun yung plano na naka-base dun sa actual construction na nagawa dun sa construction site. So, kapag hindi nasunod yung kontrata natin dun sa plano or yung ginawa nating trabaho, hindi nasunod yung contract, hindi babayaran sa atin yung item. So, per item kasi yan for mobilization, demobilization ng mga manpower natin, tapos yung excavation, kung ano yung total volume ng in-excavate mo, tapos yung backfilling, kunwari kung sumobra ka dun sa nandun sa contract, you have to indicate on your as-built plan. Okay? Para bayaran sa'yo yung contract. Kapag nakontrata na kayo, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Next is the horizontal curves. So, dito na tayo mag-umpisa sa horizontal curves. As a highway changes in horizontal direction, meron kasi tayong, di ba diretso yung daan? Diretso yung daan natin, for example. Pero kailangan nating in some point, kailangan natin siyang i-curve. Kailangan natin siyang magkaroon ng curve dito. So, syempre, meron yung radius of curvature. From this point to that point. Ayan. Tapos, bigla na naman siyang didiretso. So, syempre, meron tayong reference point para dyan sa center of your curve. So, ganyan kasi natin dinidesign ng highway, di ba? Kaya mahalaga itong radius natin. Or yung simple curve. Ito yung tinatawag nating simple curve. Yung portion na to nung highway natin, no? So, yan yung ating i-design. So, next. Between vehicle direction at the point of intersection between the two straight lines is not feasible. The change in direction would be too abrupt and too risky for the safety of modern high-speed vehicles. Kapag naman sobrang sobrang curve niya, kunwari sobrang bilis ng pagpapatakbo mo, may tendency na hindi ka makakaliko, magkakos pa yan ng accident. So, kailangan nating i-design yung curvature ng kalsada na nakadesign sa speed ng sasakyan mo. Ayun. So, meron daw tayong two straight lines. Ito yung tinatawag nating tangent. So, yan yung reference point natin. Tinatawag natin siyang tangent line na mag-i-intersect at some point. Ayun.
Mag-intersect yung tangent lines sa dalawang yan. So, yung point na to, tsaka point na to, this is 90 degree from its point of tangency. From the theorem of analytic geometry. Diba? At some point on a curve, that the slope of the line is perpendicular from the center of curvature. Diba? Sa calculus. Next. So, it necessary to interpose a curve between the straight lines. Curve occur at locations where two roadway intersect. Ayan. Providing a gradual transition between the two. Sir, choppy po. Mahina, Wala po may naintindihan. mahina ba yung signal? Mahina po, sir. Hello? Choppy ba? Your internet connection is unstable. Yung sabi niya, unstable nga, no? So, ayun. Naka-record naman siya, di ba, mga master? Nag-live si ano? Jervy. Wait lang ah. Chubby daw. Hello? Chubby pa rin ba? Hindi ka makita yung mga photo. Ayan, nakita ko na siya. So, ito na. Pabalikan ko na yung discussion ko. I think malakas naman siya, di ba? Hindi na siya masyadong choppy. So, horizontal curves are one of the two important transition elements in geometric design for highways. So, gagamitin natin tong horizontal curve sa geometric design. So, a horizontal curve provides a transition between two tangent strips of roadway, allowing a vehicle to negotiate a turn at a gradual rate rather than a sharp cut. Ayun. So, the design of the curve is dependent. Wait. Yung nagjo-join. The design of the curve is dependent on the intended design speed for the roadway, as well as other factors including drainage and friction. So, yung friction natin, mahalaga din na i-consider sa centrifugal and centripetal force. These curves are semicircles as to provide the driver with a constant turning rate with radii determined by the laws of physics surrounding centripetal force. So, yung knowledge natin sa dynamics of rigid bodies kay Sir Gomez, di ba? Naturo niya yung centripetal force. So, i-apply natin din dito sa highway design. Ayun. So, ito yung binalikan ko yung mga yung theorems of circle dun sa geometry. In the study of curves, the following geometric principle should be emphasized. Ibig sabihin, gamit na gamit itong concept na yan. Gagamitin natin yung concept. Sabi dito, an inscribed angle is measured by 1/2 its centripetal arc. Ibig sabihin, kung titignan natin to, kung meron akong bilog, meron tayong bilog, tapos meron akong center ng bilog. Pag kinonnect natin siya dito tsaka doon, makakapag-form siya ng isang arc, di ba? Tama ba? Na sumasagot Ayan, ito yung arc.
Kapag pumili ako ng isang point, kahit saan sa circle, pwedeng dito, pwedeng doon, kahit saan dyan. Dito na lang. O kaya dito. Tapos, pag pumili ako dyan, tapos i-connect ko siya dito. I-connect ko siya dyan. Tapos, i-connect ko rin itong vertex sa punta doon. Yung theorem ng circle na sinasabi natin dito, yung angle daw dito, yung makuha nating angle dyan is twice the angle here. So, kung ano yung angle mo dito, automatic 2 times to. So, yan yung sinasabi ng theorem of circles. Ayan. Next, inscribed angles have the same or equal. And an inscribed angle is measured by one of its intercepted arc. Inscribed angles having the same or equal intercepted arcs are equal. So, parang mali yung na-paste kong figure. Tingnan ko na lang dito sa Holy Angel. Kung ano yung sinasabi niya sa number 2, no? Parang nadoble kasi yung number 1. Ayan. Number 2. Inscribed angles having the same or equal intercepted arcs are equal. Ayun. Yung mga inscribed angle pala. So, kapag meron akong bilog ulit, no? Mag-drawing ulit ako ng isang bilog. Ayan. Meron akong isang circle. Pipili ako ng 2 points as their vertex. Isang point dito, isang point doon. Mga master, tignan nyo mabuti to. Ayan. Tapos, ito yung arc na pipiliin ko. Ayan. Kahit sa ang point dyan, ha. So, ang mangyayari, i-connect ko yung 2 points. Ayan. I-connect ko siya dyan. Yung isa is, i-connect ko na naman doon. Tapos, yung isa din, i-connect ko doon. Yung isa naman, i-connect ko siya banda doon. So, ibig sabihin daw, sabi nun sa isang theorem of circle, yung angle mo daw dito, same daw sa angle dito. Basta nag-share sila ng same arc, magiging same yung angle dyan sa bilog na yan. So review lang to ng geometry. Next, number 3. An angle formed by a tangent and a chord is measured 1/2 its intercepted arc. Kunwari, meron akong bilog. Bilog na naman. Meron akong bilog. Meron akong chord. Kunwari, chord yan, no? Tapos, meron akong center ng bilog. Yan ang center ng bilog, kunwari. Tapos, i-connect ko siya dyan. Tsaka dun. Siyempre, meron akong tangent lines dito sa 2 points na yan. Sa point na to, meron akong tangent line. And, sa point din na to, meron akong tangent line. Diyan sa 2 point. I-connect ko yan. Or, mag-drawing ako ng isang tangent dito. That's 90 degree. Tama ba? Nakikita nyo ba? Ito rin. 90 degree. Ayan. Pag nag-connect yan, ito daw angle dito. Kung meron kang angle theta dyan, yung angle daw dito is theta over 2. Automatic yun, ha. Based sa theorem of circles. Next is the two tangents are drawn on a circle and they cross. Ayan. And they cross the lengths of the two tangents from the point
where they touch the circle to the point where they cross will be the same. So, dito na lang din. Ito. Ibig sabihin, itong distance nito, same lang daw sa distance nun. Sabi niya, AB is equal to CB. So, kahit saan, kahit saang dalawang point sa circle, basta pag pinag-connect mo yung kanyang tangent line, yung sukat ng dalawang tangent line from point of tangent C will be the same. Next is number 5. Angles whose sides are perpendicular each to other are either equal or supplementary. Ayun. So, yan yung representation ng angle. Angles whose sides are perpendicular to each other. Itong BC is perpendicular sa DE. And itong terminal side nila is perpendicular sa isang terminal side. Ibig sabihin, itong EF and BA is perpendicular to each other. So, ibig sabihin, ng angle subtended ng dalawa will be equal. Ayan. Yung initial side ng isa, tsaka yung initial side ng pangalawa is perpendicular. And the terminal side ng una, tsaka terminal side ng pangalawa is perpendicular. Ibig sabihin, yung angle na mabubuo ng dalawang angle na yon will be the same. So, yan yung isang concept na mahalagang ma-review natin. Next is the degree of curvature. Curvature may be expressed by simply stating the length of the radius of the curve. Ayun. So, kung ano yung pinaka-radius niya per 20 meter station. Ayun. Stating the radius is a common practice in land surveying and in the design of urban roads. For highway and railway work, however, curvature is expressed by the degree of the curve. Two definitions are used by the degree of curve. Yung una is the arc basis, yung pangalawa is the chord basis. Ayan. So, yung arc basis, ganito lang yung concept niya. Kunwari, meron akong isang station. Kada isang station kasi is 20 meters. Ayan. Isang station, 20 meters. Ayan. 20 meters yung isang arc. Meron akong angle theta dito. Ayan. Pwede nating hatiin yan. So, ito yung radius ng curve. Ito rin yung radius ng curve. Ito yung degree, yung theta. Tama ba? Ayan o, yung degree is the theta. So, 2 pi radius yung circumference, di ba? Para makuha mo yung angle dito, theta is equal to yung angle theta ng sector corresponding siya sa isang revolution. Yung length ng arc dito is ilan? Natandaan niyo ba yung S equals R theta? Ayan. 2 pi R. Circumference natin is 2 pi R. Tama ba? Circumference ng isang circle, 2 pi R. Tapos ito ay 20 meters. Wala na to, no? S equals R theta. So, yung degree, pwede nating ma-derive. Using the arc basis yan, ha? Theta is equal to 360, mode 1. Wala, ay gumana. Naglalago. $360.
Ano kayang problema nito? Hindi ko naman pinipindot eh. Ayan no. Nagaano siya, naglalag. Close ko muna ulit. Try kong gumamit ng calculator ah. I think nag-ano siya sa isa eh. Nagloloko yung calculator ko kapag may recording. Try kong i-open yung calculator ah, mga master. Wait lang. Nasaan na yan? Ito. Oh, ayaw naman ngayon, no? Ayun, sobrang lag na lang siguro. Di mo siya magagamit ng maayos kapag merong recording ng Movavi screen recorder. So, I think, gagamit na lang ako ng calculator sa cellphone, no? Hindi ko nagagamitin yon. So, sige, solve ko sa calculator ko. May nag-chat. Uh, 20 times 360 divided by 2 pi. 1145.916 over r. So that is the degree of the curve kapag arc basis, no? Kapag chord basis, ito, this is 10, this is 10 also. Ngayon meron tayong yung angle dito is theta over 2 or theta over 2, no? So para makuha yung degree, sabihin na natin d over 2 siya. So, anong function na pwedeng gamitin? Opposite over hypotenuse. So, sin. So, sin d over 2 is equal to opposite over hypotenuse, r. Ayun. So, makuha natin yung value ng d. Dinerive ko to dito sa ating module eh. Using the chord basis, d is equal to arc sin. Ayan. So, d is equal to 2 times arc sin of 10 over r. So, ibig sabihin ng arc sin, shift sin. No? Tandaan nyo yan ha. Ba't nag-chat si Rome? Naubos na ang data. So, next. So, ito yung formula natin para sa D for chord basis. Pwede kasi natin gamitin yung chord basis. Almost the same lang siya kapag lumalaki yung radius and lumiliit yung angle. Pwede natin gamitin yung chord basis. Pero for most accurate result, we can use the arc basis or arc definition. Hindi ko na gustong basahin to, yung haba. Ayan o, ang dami niya sinabi. So, meron tayong types of horizontal curves. Yung una is simple curve. When a curve consists of single arc with a constant radius connecting the two tangents, it is said to be a circular curve. Ayan, ito yung circular curve natin. Meron tayong dalawang tangent. And ito yung ating arc. Next is the compound curve. When a curve consists of two or more arcs, ito, dalawang simple curve yan. Kailangan nating matutunan yan. Dalawang simple curve, ah. When a curve consists of two or more arcs with different radius or radii, it is called a compound curve. So, dalawang pinagsamang ano lang yan.
simple curves. Next is reverse curve. Yung reverse curve naman, meron tayong magka-reverse yung kanilang orientation or magkabaligtad. So, a reverse curve consists of two arcs bending in opposite directions. Their center lie on opposite sides of the curve. Their radii may be either equal or different and they have one common tangent. Bigyan ko kayo ng isang example ng reverse curve sa maps. Tingnan natin yung Google Map. No? Huwag na tayong lalayo. So, paano kaya ito diliitan? Santa Ana. Santa Ana, Pampanga. Search ko yung Santa Ana, Pampanga. Ayun. So, ito yung Santa Ana, Pampanga, mga master. Papakita ko sa yung isang sample ng reverse curve, tama. Ito. Hintayin lang nating maging high definition yung mga roads natin. Ayun. Nakikita nyo ba to? No, lumiit. Lakihan ko pang konti. Ayun. So, ito yung isang example ng reverse curve. Kung makikita nyo, sa San Juan to, di ba? Ayan, yung kurbadang yan, kung nagda-drive kayo, kung nagmamotor kayo, makikita nyo tong curve na to. Pag galing ka dun sa Shuttle Pro, di ba? Ayan, liliko kang ganyan, papunta sa right and papunta sa left and papunta sa right. So, itong dalawang to is a sample of reverse curve. Yung una, meron kang radius dito. Print screen ko para makita natin. Para makita natin mabuti. Ayan. So, i-crop ko siya. Meron tong dalawang simple curve. Ayan. So, simple curve. Nandito yung point of tangent niya. And kung mag-drawing tayo ng curve dyan, I think magiging ganito siya, yung itsura niya. Ayan. Isang simple curve yan, tapos yung isa din nandito sa isa. I think, umabante siya ng konti. Napunta na siya dito. So, yan yung isang example ng reverse curve. So, different curvature. Magkaiba siya ng curvature dito tsaka doon. Magkaiba ng bending. So, this is a sample of reverse curve. Take note of that, So, close ko na siya. Reverse curve, no? Yung spiral curve naman, of a variable radius as a transition curve. Ito yung example ng ng spiral curve. A spiral curve, a curve of variable radius as a transition curve. It is also called a transition curve or easement curve. In railways, such as a curve is provided on both sides of a circular curve to minimize super elevation. So, ginagamit natin to minimize the super elevation of the certain railroad or certain highway. Hindi na ako magtatagal, 1 hour na lang pala tayo. So, elements of the simple curve is ito. So, nandyan yan sa module nyo. Ayan. So, paste ko lang dito sa ating concept.
So, ito yung elements ng simple curve natin. Open ko lang. Baka matagalan tayo. Buti na lang dinrawing ko na yung number 1. Ayun. So, ito yung elements ng ating simple curve. So, yung una is the station PC. Ito yung point na yon. So, dito mag-uumpisa yung ating circle curve or simple curve. And ito yung station PT. Dito naman nagtatapos yung ating simple curve. So, kapag nagdrawing tayo ng dalawang tangent line from those points, tinatawag itong back tangent. And yung isa, tinatawag na forward tangent. Ayan So, dalawa yung ating back tangent and forward tangent. So, yung dalawang yan, meron siyang point of intersection. Tinatawag natin siyang station PI. Ayan. And this is the angle I, or the point of intersection. Tinatawag din siyang vertex. Kaya minsan, tinatawag siyang station V. Ayan And, ano pa ba? Itong sukat na to, tinatawag natin siyang external distance E. Ito naman yung back tangent and forward tangent, same lang sila ng sukat. Itong dalawang T. Same lang sila ng sukat And this is the radius of the curve. Start ka dito hanggang doon. Ayan. Ano pa yung elements ng Itong curve na to, this is the length of the curve. Or length of the simple curve. Tinatawag siyang LC. L sub C. Tama ba? Length of the curve. Ayun, LC or the length of the curve. Total distance from PC to PT. Tinatawag siyang L sub C. Ito naman, tinatawag siyang length ng chord. Itong line na to. Tinatawag siyang LC. Ito namang nasa gitna is the middle ordinate. Tinatawag siyang M. Denoted as M yung middle ordinate niya. Ayun. So, yun lang I think yung mga elements. Middle ordinate, radius, angle of intersection, degree ng curve na naturo ko na kanina, subchord, chord less than 1 full station. So, I think nandito siya banda. Chord less than 1 station. Banda dito siguro. Depende kung nasaan yung pang 20. Tapos, deflection angle or a point theta. So, syempre, ito yung ating deflection angle. Ayan. Tapos, meron pang x Offset distance yung tawag doon. So, itong x naman natin is the offset distance. Parang gagawa lang tayo ng maliit na simple curve from here. Ayan. So, tinatawag itong offset distance x. Ayan. Ano pa? Itong I natin na nakuha ang angle dito, yung sukat ng angle dito is the I over 2. So, based sa theorem ng circle, yung angle I daw dito is equal to angle I dito. Ayan. So, ganun lang yung concept. And yung angle dito is I over 2. That is I over 2. Ayan. So, ganun lang yung concept. Ito naman yung angle sa deflection point. Or the angle of curve at the deflection point. Ayun. Save ko na. Tawagin ko siyang concept. Ayun. Anong next natin?
degree of curve, diba? Subchord, sub-angle D. Base yun sa ano, yung sub-angle D based dun sa station. Chord less than 1 full station. So, ito yung mga formula na pwede natin gamitin. Pero ako hindi ko ginagamit yung formulas na to. So, tinitignan ko na lang sa mga sa figure kung paano ko kukunin yung mga sukat. Gagamit ako ng geometry and trigonometry. Yan. Station PC is equal to station V minus the tangent. Yung station PT naman, station PC plus LC. Ganito kasi yon para makuha natin yung station. Kunwari, given yung station mo sa point V and given yung back tangent distance from PI to PC. So, ima-minus lang natin para makarating tayo doon. Tapos, i-add natin yung length ng curve para makuha yung station at point PT. So, ganun lang Sub-angle, ito yon C1D over 20. So, mag-isip lang tayo ng station na divisible by 20. Ayan. Wherein if subtracted to station PC, its value is less than 20. Ayan. So, divisible by 20 tapos less than 20 yung pag subtract sa PC tsaka sa PT. Ayan. So, that is the sub-angle. So, solve na natin yung problem number 1. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, mahaba kasi itong problem number 1 natin. So, ito yung figure niya. Bababa ko na lang. Buti na lang din drawing ko, no? Para hindi sayang sa oras. Problem number 1. I-solve na natin. Ayun. So, ito yung ating simple curve. So, sabi dito, two tangents of simple curve. Meron daw azimuth. Paano ba tayo sumukat ng azimuth, mga master? So, sabi kasi dito, sa taas, in route surveying, azimuth is always measured from the south. Marunong tayong kumuha ng azimuth from surveying. So, lagi na tayo mag-umpisa sa south. So, kung ito yung south, susukat tayo daw ng mga angle na to. So, yung unang tangent, meron daw sukat na 248 degree 15 minutes. So, mag-start ka dito sa south. Yung pagsukat ng azimuth, di ba lagi tayong clockwise rotation. Clockwise rotation tayo lagi So, mag-umpisa sa ilalim, papunta doon sa tangent. So, ang sukat niyan ay 248 degree 15 minutes. Yung sukat niyan ay 248 degree and 15 minutes. Ayan. Ganyan lang yun, diba? Tapos, yung sukat naman ng pangalawang tangent, siyempre mag-base pa rin ako dito sa south. So, yung sukat niya is 294 degree 30 minutes. Pag ganon. Makikita natin yan kung saan siya nag-fall. So, paano natin makikita? Using the calculator. May nag-chat. Pero nakikita pa rin ba ako ng iba? Baka mamaya wala na ako sa paningin nila. Ayan. So, para makuha yung angle dito, yung 248 degree 15 minutes, i-minus ko lang. So, maglalagay ako ng maliit dito So, yung angle dyan ay 248
degree 15 minutes minus 180 degrees. So, yan yung type niya sa calcu. So, that is equal to, makikita natin kung lalagpas ba ng 90 o hindi. 248 degree 15 minutes minus 180 degrees. That is 68 degree 15 minute or 68.25 degrees. Ayan. Tapos, yung isa, tama no, 68.25. Yung isa naman, hindi siya lumagpas sa 90 degrees, no? So, ibig sabihin, pataas siya. Pag ganun siya. So, para di tayo malito, ito yung x-axis, ito yung y-axis, ito yung x-axis. Mag-start tayo dito. Pag ganun. Tama ba? Iikot ka from south, papunta dun sa line na hinahanap mo. So, this is 68. Yung angle dito ay 68 degree. 68.25 degree. Yung total angle is 248 degree 15 minutes. Tapos, from point dito, susukat ka na naman ng 294. Tignan natin. So, yung angle dito sa pangalawa to para lang maintindihan natin. 294. Paano ko nakuha tong line na to? So, iikot ako ng 294. Lagpas na siya ng 270. Ibig sabihin, lalagpas siya dun sa positive x-axis. So, mapupunta siya dito. Ayan. So, 294, para makuha to, 294 degree, 30 minutes, minus 270 degrees. Since lagpas na siya ng 270 degrees, yung 270, diba 3/4 of a revolution? So, 294 degree, 30 minutes, minus 270 degrees. So, ang sagot ay 24 degree 30 minutes or 24.5. Ibig sabihin, yung acute angle dun na maliit is 24.5 degrees. Ayan. Kaya nalaman ko na pababa na siya. Papunta na siya dun. Ito kasi pataas to, di ba? Para kasi malaman natin kung pataas or pababa, kailangan nating i-plot yung dalawang line. Since alam na natin yan. Ayun. Pwede na nating makuha yung angle of intersection ng dalawang tangent. Itong angle of intersection ng dalawang tangent, pwede nating ipag-minus yung dalawang azimuth para makuha yung angle of intersection. So, tatawagin ko siyang 294 degree 30 minutes. O kaya dito na lang sa baba. So, angle I is equal to 294 degree 30 minutes. Wala akong calculator mga master. Ayaw gumana kapag naka-on itong recorder. So, 294 degree 30 minutes minus 248 degree 15 minutes. So, ang sagot dito ay 46 degree 15 minutes. Based na sa na-compute ko kanina, or equal yan sa 46.25 degrees. Ayan. So, meron na tayong I. Ito yung angle I, yung dalawang intersection ng dalawang back tangent and the front tangent. Ayan. Meron binigay na degree ng curve. 4.2 degree daw. If station V is at 7 plus 196.25, compute the other elements of the curve. And kailangan na daw natin computein lahat ng elements ng curve, yung external distance, yung
m, yung length ng tangent. Paano natin kukunin? Siyempre, meron tayong meron tayong degree. Dito mag-umpisa lahat sa degree. 4.2 degree curve daw siya. So, by default, kapag hindi sinabi ng problem, we will going to use the arc basis. Ayan, arc basis tayo. 4.2 degrees. So, D is equal to 4.2 degrees. Para makuha yung radius, hindi ko gagamitin ng formula. Ang gagawin natin is the ratio and proportion. So, degree 4.2 over 360 degrees is equal to 20. Di ba always 20 yung isang station? Kaya 20 yung nilagay ko dyan. Divided by 2 pi, tama, 2 pi radius. Ngayon, pwede na natin computein yung radius, mga master. Kakancel ko lang to, tsaka yun, 10 na lang. Take note, formula to ng circumference ng buong circle, no? So, yung buong circle, yung angle niya, 360. Yung isang station, 20. Yung sukat niya. Yung angle na nasa loob niya is 4.2 degrees. So, pwede na natin makompute yung angle, ay yung radius, using that function. Kung gusto natin mag-cross multiply, pitikin lang natin ng 360 pataas. 10 times 360 divided by 4.2 pi. Radius is equal to 36 over 4.2 pi. Kung gusto niyo shift solve, bahala kayo. So, radius is 272.837 meters. Nakaano tayo, no? Metric system. Ayan. 272.837 meter yung radius. Meron tayong radius. Meron tayong angle dito. Di ba natandaan nyo yung angle? Yung theorem ng circle natin. Kapag yung angle natin subtended ng dalawang tangent line, same lang daw yung sukat nito. Since symmetrical sila, pwede nating hatiin. Ibig sabihin, ang angle dito is also 46 degree. 46.25 degree din yan. Ibig sabihin, yung kalahati niyan, 46.25 divided by 2. Start ko muna to sa radius. Ayan. So, 46.25 divided by 2, that is 23.125. Ibig sabihin ng I over 2 dito is 23.125 degree. 23.125 degree. Ayan. Masolve na natin yung middle ordinate. This is the middle ordinate, M. So, paano natin masolve yung middle ordinate? Yung sukat nito, di ba radius minus M? Radius minus M yan. Yung sukat nito from here hanggang dun sa vertex. Ayan. Radius minus M. Using the principle of trigonometry, adjacent, hypotenuse. Di ba? Cosine 23.125 cosine 23.125 is equal to 272.837 adjacent minus M, no? Divided by 272.837. Ayan. Tingnan ko nga muna yung A. Yun. So, cosine. So, alpha A cosine of 272.837. So, lagay ko na dito yung formula ng M. M is equal to
272.837 cosine of 23.125 divided by, wala nang divide yan. So, pwede kong i-minus to. Ayan, kasi i-transpose ko to, yung m, papunta doon sa kabila. Tapos, itong cosine 23.125 times 272.837, tinranspose ko doon sa kabila. Ayan. So, plus 272.837. So, yung m ko is equal to cos, ano pala, 23.125, no? 23.125. 272 or A minus answer, that is 21.92 meters. Ayun, 21.92 meters. Yung external distance, ito yon. Ayan. So, using this, ito kasi yung E using this triangle, ayan, itong triangle na to, makakuha natin R plus E na siya nun. Para makuha yung E, gagamit tayo ng function na cosine pa din. Solve for M. Lagay ko muna yung mga sinolve natin. Solve for M. Solve for R. Depende kung ano yung given, kung ano yung mauuna yung isa-solve. Solve for E naman tayo. Solve for E. So, take note, ito yung station PC. Ito yung station PT. Ayan. So, lahat ng elements ng curve kailangan daw nating isolve. Meron na tayong radius, M, E. Solve na natin ng E. So, cosine 23.125 is equal to radius plus E. Or adjacent is the radius using this triangle. This triangle. Nakikita nyo ba? Yung triangle na to. Using the triangle, pwede natin makuha yung E. Adjacent is R. 272.837. Ayan. Divided by 272.837 plus E. Diba? Adjacent over hypotenuse lang. Using this triangle. Baka nalilito kayo So, ganun lang siya. Yung pagsukat niya. So, kailangan lang natin makuha yung E. So, ang gagawin ko, E is equal to 272.837 divided by cosine 23.125 minus 272.837. Di ba ganyan lang kadali? Nag-trigo lang tayo. Hindi tayo nag-memorize ang formula. 272.837 divided by cosine 23.125 or alpha A na lang pala. Alpha A. In-store ko kasi sa A yung radius. So that is 23.838. 838 meters. Yung ating external distance. Ngayon, solve natin yung tangent T dito. Itong ating tangent T, kailangan natin makuha yung sukat. Ayan, tangent T
Ayan. Using this triangle also. Meron tayo nito, or mas maganda tangent function na lang gamitin natin, no? Para ma-solve yung t. Dito na lang natin isulat. I think dito na lang, no? Lagyan lang natin ang separation line. Ayan. Or panghati, no? I hope nakakasunod tayo, no? Mga master, ha? Solve for tangent. Wait lang. Solve for the length of tangent. So, same lang yan sa T1 and T2. Kaya, denoted lang siya as T. No? So, para makuha yan, tangent tan 23.125 is equal to, yung triangle pa rin na yon, opposite over adjacent, that is T over R. T over yung radius natin kanina na, ano yung nasolve nating radius? 272.837. Diba basic lang? So, yung value ng T natin is equal to 272.837 tangent of 23.125. It is equal to yung T 2 ay alpha A tangent 23.125 is equal to 116.516. Yung sukat ng tangent. Ayun, nakuha na natin. Meron tayong M, E, radius, tangent. Yung length ng curve naman, or length ng chord, LC. This is LC over 2. Tawagin ko siyang LC over 2, no? LC over 2. Using this triangle. That is the big LC, or the long chord. Ito yung long chord natin, no? Ayan. That is LC over 2, mga master, That is LC over 2. So, para makuha yung LC, gagamitin natin yung triangle na to. Itong triangle na yan. So, ang gagawin ko, ano maganda? Sine 23.125. Opposite over hypotenuse. Gagawin ko pala itong kulay red. Solve for t. Solve for t muna tayo. Solve for t. Tapos solve for LC. Ayan. So, para ma-compute yung LC, that is sine 23.125. Lahat ng trigonometric function magagamit natin. LC over 2 over radius. LC over 2 over radius, or 2R. Or 2 times 272.837. 272.837. Ayan, basic lang, 'di ba? Kayang-kaya nating i-solve. So, LC is 2 times 272.837 sine of 23.125. So, ang sagot natin, LC is equal to tingnan natin, 2 times 272.837 times sine 23.125. Ayan, alpha A, no? Para sakto yung sagot natin. Alpha A, that is 214.307 meters. Ngayon,
solve natin yung LC. Solve for LC. Ayan. So, yung LC, itong length nitong buong to. Start ka sa PC, papunta dun sa PT. Yung curve, so, gagamit tayo ng ratio and proportion para dyan. Para masolve yung L sub C or length ng curve, may nag-chat. Yan, mamaya na. So, solve muna natin to. Solve for L sub C. Para natin solve yung L sub C? Using the ratio and proportion. So, 46. Tama ba? 0.25. 46.25 degree divided by 360 degree is equal to LC divided by 360 degree yan divided by yung length ng buong circle. Kasi di ba isang revolution is 360 degrees. Kaya 2 pi times the radius. Yung radius natin ay 272.837. So, solve natin lahat ng element, mga master. Feeling ko wala na tayong time para sa number 2. Kapag di ko na solve yung number 2, baka magbigay na lang ako ng solusyon, no? LC is equal to 46.25 times 2 pi times 272.837 divided by 360 degrees. Ayan. Yung LC natin will be times 2 pi times 272. Alpha A na lang divided by 360. That is, ayaw na, 272.837. So, 220.238 meters. Ayun. Kompleto na tayo. So, station na lang ba? Check ko lang kung ano yung mga kulang ko. No, mga master check ko yung mga kulang ko dito sa module. Sunod yung IR, tangent, LCL, sub C, EM. Yung dalawang station, sunod niya rin. Dalawang station. C1, C2. D1, D2. So, yun na lang. PC and PT na lang pala yung kulang natin. So, solve for PC. So, dadagdagan ko muna ng lines. Ayan. So, solve natin yung station PT. Or station PC muna. Solve for station PC, mga master. So, paano makuha yan, mga master? So, ang gagawin ko, station V, station PC pala. Kung ano yung nasa station yung station PC, station V minus yung length ng tangent natin. Yung station V given sa problem. Sabi niya, station 7 plus 196.25. 7 plus 196.25. Sir, ano ba yung ibig sabihin nung ng 7 plus 196.25? Ibig sabihin, yan ang position or point or station
sa isang certain highway kung saan meron tayong reference point na 0 plus 0, 0, 0. From that point, nag-move ka ng 7,196.25 meters. So, ibig sabihin, kada 1 kilometer or 1,000 meter, nagkakaroon tayo ng isang ganyan. Kunwari, plus 1 kilometer, magiging 8 plus 196.25 na siya. Every kilometer. So, pag may nakita kayo sa kalsada na merong ganyang mark, ibig sabihin yun yung kanyang station. Halimbawa, nagbiyahe kayo sa daan, may nakita kayo mark na ganyan. So, that is the stationing ng isang lugar. So, tignan natin. Yung minus daw natin yung external tangent or yung tangent back tangent na 116.516. 116.516. So, hindi to literal na ipa-plus ha. Ibig sabihin, after 7 kilometers plus 196.25 meters yan. So, station PC is equal to 7 plus, ito lang yung pag-minus natin, ito tsaka yun. Take note of that ha. So, pag-minus na natin, 196.25 minus 116.516. That is 79.73. Ayun. So, yan yung ating station. Or dapat 079 yung lalagay natin. Laging 3 digit yun ha. Plus 079.73. Kapag 79 lang nilagay natin, mali na yun ha. Considered as wrong. Next is the station PT. Solve natin station, o kaya PC and PT na lang. And PT. Ayun. So, station PT, lagay ko dito. Para ma-solve yung station PT is equal to station PC, mag-a-add lang tayo ng length ng curve. So, ganun tayo kumuha ng station ha. Kunwari, nandito tayo sa vertex. Atras tayo ng T para makuha yung station PC. Papakita ko sa inyo ha. Nandito ako sa station B. Atras ako ng T papunta doon para makuha itong PC. Tapos mag-move ako ng LC pag ganun para makuha yung station PT. So, atras from B para makuha yung PC. Aabante ng LC para makuha yung station PT. Ibig sabihin niya, add ko yung LC na nakuha natin. L sub C that is 220.238 meters. So, LC is equal to 220 or 7. Station PT pala is equal to 7 plus 079.73 plus yung LC natin na 220.238. Ayan. So, yung sagot natin 79.73 plus 220.238. Yung sagot natin ay 299.97. 7 plus 299.97. Almost 300, diba? So, yan yung ating station. Walang unit yan That is the station at point PT. Ngayon, yung last naman natin, yung C1 and C2. So, meron tayong given na station sa dalawa. Ayan. 079 tsaka 299.97. So, atras lang daw tayo na divisible. Ito naman, mag-move tayo ng divisible sa 20. Tama ba? Balikan nga natin to kung tama yung sagot ko. $79, tama ako.
7 plus 0, 79. So, ayun. $299.972 tsaka 280. So, yung C1 pala, mag-minus lang tayo ng i-minus lang natin yung station. So, solve muna natin yung C1. Assume. Mag-assume tayo ng station. Station C1 is equal to, nasaan yung station C1 daw? 7 plus 0, 80. Bakit niya nasabing 7 plus 0, 80? Mga master. Di ba yung station natin dito sa PC, 7 plus 0, 79.73. So, kailangan mag-aabante tayo. Abante tayo ng divisible sa 20. So, assume station C1 is 7 plus 0, 80. Ngayon, solve natin yung value ng C1. So, C1 is equal to 7 plus 0, 80. Nandito yung station C1, mga master. Oh. Di ba meron tayong station dito sa PC? So, assume natin nandito. Anong kulay kaya? Assume natin nandito yung station C1. Hindi kita. Assume natin nandito. So, yung station doon, yung station din ay 7 plus 0, 80. Yung station PC naman, 7 plus 079, di ba? 079.73. 079.73. Ayun. So, ito yung sukatin natin na distance. That is the distance C1. Yung station kasi ng C1 is 7 plus 0, 80, diba? So, pag minus natin yon. So, ilan yung sukat? So, i-minus natin yung 7 plus 0, 79.73. So, it is equal to 79.73 minus 80. Ayan. 80 minus 73 point or 79.73. That is 0.27 meters. Ayun. Nasolve na natin yung C1. Next, assume station C2. Di ba given yung station PT natin? Yung station PT, 299.97. So, kailangan nating umatras. Kailangan kasi within the curve. Hindi tayo pwede maging 300. Di ba? Kung titignan natin yung solution dito, umatras siya kung saan divisible yung kanyang station C2. Ito kasing station dito, mga master, 7 plus 299.97. So, kailangan nating umatras ng divisible sa 20. Banda dito yon. Yung station naman dyan ay 7 plus 280. So, divisible sa 20 pa rin yung 280, diba? Hindi tayo pwedeng umabante para maging 300. Kasi lagpas ka na sa curve nun, mga master. So, kailangan, tignan natin to. Station C2 is equal to 7 plus 080 or 0 plus 280 pala, sorry.
So, yung value ng C2 natin, magiging 7 plus 299.97 minus 7 plus 280. Ayan. So, 280 minus 299.97. That is 19.97. 19.97 meters. Ayun, meron na tayong value ng C2. Ngayon, kailangan nating isolve yung D1 and D2 based sa 20 meter station. Ibig sabihin kasi ng D1 tsaka dito, that is the deflection angle. Tama ba? Sub-angles pala, sorry. So, sub-angles. Solve for sub-angles. Iba yung D1 na malaki sa sub-angles, no? D1 and D2. Yung D na malaki kasi kanina, that is the degree of the curve. Yung sinolve natin kanina, ay yung given kanina na D equals 4.2 degrees. Mga master, ganyan yan. So, meron tayong C2. I think parang nag-Rayleigh proportion tayo dito eh. Tama ba? Kasi yung formula natin sa D1, formula for D1 or D na maliit, D1 is equal to C1 D over 20. Tama ba? Ibig sabihin, parang nag-Rayleigh proportion nga tayo. D1 divided by yung angle or yung degree natin, D is equal to yung C1 natin, yun ang sukat nung nasukat natin kanina na divisible sa 20 divided by yung 20, which is yung length ng station per 20 ay length ng isang station, di ba, 20 meters. Every 20 meters yung kada isang station, di ba? So, makuha natin yung value ng D1 is equal to, yung value ng C1 natin kanina, 0.27 tapos 4.2 divided by 20. So, ang sagot niyan, 0.27 times 4.2 divided by 20. That is 0.0567 degrees. Ayun. Tapos yung D2 or D sub 2, that is equal to D2 over D is equal to C2 over 20. Para nag-Rayleigh proportion pa rin tayo. Di ba ganyan lang yung ka-basic? So, yung value ng D2, that is yung value ng C2. 19.97 times 4.2 divided by 20. So, ang sagot natin ay 19.97 times 4.2 divided by 20. So, ang final answer natin is 4.194 degrees. Hindi siya nalalayo dun sa degree of curve. So, ito na yung final answer natin, mga master. Ayun. May question ba tayo? Basic lang, di ba? Kaso, hindi ko na ma-solve yung number 2. F12. So, isang problem lang. Halos naturo ko naman lahat, di ba? Elements of curve. Yung deflection angle na lang yung hindi ko naturo. Ayun. So, ganyan lang. Mga master. I-send ko na lang yung solution. Oh no, connection loss.